meron siyang mabagal at calming and rhythm. Parang nag-i-invite sa'yo na mag-relax at saka mag-reflect. Okay? Hello mga ka-Bright Minds! Ayan, welcome back to Bright Mind PH. So, today, tatalakayin natin ng isang cultural gem mula sa Asia. Ang tinatawag nating Music of Japan. Konnichiwa! Ayan, so, from the elegant sounds of the koto and shamisen to the powerful beats of the taiko drum. So, siguradong mapapawaw kayo sa rich musical tradition ng Japan. Let's explore how their music reflects their history, beliefs, at saka yung unique way of life nila. Ayan, so ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ayan, so first, traditional. So yung traditional or the Japanese music when it comes to their traditional way of music or yung tinatawag nating hogaku, ayan, ay kilala siya sa peaceful at calming vibe nito. So basically, meditative in character siya. Ibig sabihin nito, pang-relax at pang-focus ng isip. So parang ginagawa siyang tool, parang pang mindfulness at saka syempre pang mga deep thinking. Okay? So, kaya madalas ginagamit ito Ginagamit siya sa tea ceremony, Zen meditation, at saka iba pang traditional practices. So, sa madaling salita, hindi lang siya entertainment. Helpful din siya para sa mga inner peace at reflections. Okay? Sige, I hope clear po yan. Next. So, ritualize. Ayan. So, the Japanese or traditional music from the Japanese is also ritualized. So, hindi lang to basta tugtog. Ritualize ang performance nila. Okay? So, ano ibig sabihin nito? Meaning, meron tong specific rules at procedures na dapat sundin. So, hindi lang tayo basta-basta tumutugtog dito, ha? Meron tong ritual. Okay? So, pati yung musicians mismo, kailangan sobrang compose at saka disciplined kapag nagpe-perform. So, para siyang may solemnity or sacredness. Ayan. So, halimbawa lang, sa classical forms like gagaku at saka sa no. So, which is di-discuss natin yan sa mga iba pang video natin, no? So, lahat ng movements at tunog ay precise at saka intentional. Okay? So, ibig sabihin may sinundan silang movements or guides. Okay? Now, para siyang meditation in action. Kaya hindi siya pwedeng basta-basta lang. Okay? Ibig sabihin, ang music na to is hindi lang entertainment. It's a form of art na deeply connected sa culture at spirituality ng Japan. So we all know naman kung gaano ka talaga sincere ang Japan pagdating sa music nila. Sige, next. Okay, meditative. So ano to, no? So from the Japanese music, meron siyang slow meditative pace. So what it means? Meron siyang mabagal at calming and rhythm. Parang nag-i-invite sa'yo na mag-relax at saka mag-reflect. Okay? So, ginagamit din nito yung mga tunog mula sa kalikasan at saka yung mga pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, tulad na lang ng pagtulo ng ulan, okay, huni ng ibon, or yung pagaspas ng hangin. And sa panghalimbawa, so sa shakuhachi, or yung flute music, parang naririnig mo yung whisper. Kung nakaano na kayo ng shakuhachi, flute music, flute instrument po yan. So, para siyang whisper ng hangin sa bamboo forest, yung tunog niya. So, hindi siya basta musika lang. It's like a soundscape of life na dinadala tayo sa peaceful state of mind. Kaya, perfect siya para sa mindfulness, para sa mga tea ceremonies, at saka sa mga, alam mo na, quiet time. Alam, kung gusto mo lang mapag-isa, parang ganun. Okay? So, that is the music of Japan. Sige, next. Okay, tight-throated. Ano ibig sabihin nito? So, particular kasi sa, ito yung vocal style nila. From the word itself, tight-throated. Ibig sabihin, no, madalas mataas ang tono. High pitch. 'Di ba? So, kung ikaw yung tipo ng singer na
medyo feel mo laging nasa low tone ka lang, low pitch. Ito, iba to, hindi to para sa'yo, no? So, parang five-throated or tight-throated yung dating. So, pero hindi lang to basta pagsigaw, hindi to basta sinisigaw na nila. Meron talagang rhythm yan, okay? So, meron siyang technique talaga na kailangan ma-produce ng malinaw at saka resonate na high notes, gaya sa No Theater, kung nakapanood na kayo niyan, at saka sa ilan sa mga folk songs. Okay, so kahit mataas at controlled at syempre dapat emotional pa rin ang pag-delivery nito. Kaya sinabing tight-throated, di ba? Kailangan flexible talaga ang throat mo dito. Kaya nagkakaroon ng powerful yet haunting effect. So halimbawa sa Minyo, ito yung Japanese song nila or folk song nila. Yung pagtaas ng boses, yung nagdadala ng lungkot or longing. So kung baga, hindi lang basta high notes, may deeper meaning at cultural significance behind it. So meaning to say, no, kapag nakarinig kayo ng music ng isang sa Japan, is expect nyo na hindi lang yan basta music. Talagang pinagpraktisan yan. Kailangan merong skills dyan. Kasi, gaya nga nasabi ko, tight-throated yan. Hindi yan basta nakakanta lang na kahit sinong singer. Okay, sige, next. Okay, next naman natin is one of their folk song. Yung tinatawag nating Sakura Sakura. So ano to Sakura Sakura? Ito yung isang classic Japanese folk song na sumisimbolo sa spring season. Ito yung panahon kung kailan namumukadkad ang cherry blossoms. 'Di ba? So sa simpleng melody at saka lyrics nito, na ipapakita nila yung beauty at temporary nature ng buhay. So parang mga petals ng sakura na umaalis sa hangin. Okay? Now, madalas din kasi itong kinakanta sa schools, which is kakantahin din sa school ninyo. Okay, kung kayo ay currently student ko, malamang kakantahin nyo to at kailangan nyo itong memorize. Okay, so kinakanta to sa schools at festivals. At saka syempre, ginagamit din ito sa mga traditional instrument like koto at saka shamisen. So mamaya babanggitin natin yan. So kahit simple lang yung tune, ramdam mo yung nostalgia at saka love ng Japan sa kanilang nature. Yan. And then, basically kasi, it's more than just a song. It's a cultural icon na nagdadala ng spirit or ng spring sa puso ng Japanese. Ayan. So, yung next na ipapakita ko dito is yung lyrics ng kanta. Ayan. So, magpo-provide ako ng another video dito kung paano siya kinakanta. Or maybe, maglalagay ako ng link sa description kung saan nyo pwedeng makita yung original or correct way of singing the Sakura Sakura. Okay? Sige, by the way, yan yung lyrics. Sige, proceed tayo. Now, let us talk about the instruments from the music of Japan. Syempre, hindi naman pwedeng music lang. Kailangan merong instrument yan para magkaroon ng completeness yung music. Okay? So, the music of Japan consists of membrano phones, chordophones, and aerophones. Okay, gumagamit sila ng iba't ibang klaseng instrument. So, when you say membrano phones is percussion. Okay? Percussion po yan, membrano phones. Lagamit tayong highlighter. Ayaw mag-highlight. Okay, membrano percussion, ito ha, yan, percussion. Chordophones, ibig sabihin string instrument. Okay, kaya nga chord or chords. Then aerophones, wind, kailangan ng hangin to use that kind of instrument. So, pakitandaan lang po yung tatlong instrument na ginagamit from the Japan. Okay? So, wait nga pa tayo gumana ng ating shades. Ayaw. Gamit tayo ibang color. Ayaw din. Okay, so nevertheless, proceed tayo sa next slide. Now, let us talk about the first instrument. Yung odaiko. Or yung tinatawag nating big drum ng Japan. Okay? Ito ay isa sa pinakamakapangyarihang instrument na nagdadala ng energy at saka excitement sa Japanese festival or matsuri. So, kapag ginamit ito, ramdam mo yung vibrations. Talagang napakalaking to. So, parang kakabugan dibdib mo rito eh. Di ba? So, ramdam mo yung vibrations at saka yung lakas ng performance. So, hindi lang ito yung tugtog, kundi isang physical experience. Yung odaiko, ang mga odaiko players kasi, or yung gumagamit sa odaiko, hindi lang sila musicians, kundi sila ay isang mga performers na nagpapakita ng discipline at saka stamina sa bawat palo. Kung hindi nyo kasi maitatanong, napakalaki po nitong odaiko. At usually, yung mga gumagamit ito is parang akala mo mga bodybuilder. Kasi napakabigat po nito.
Okay? Ayan. So, makikita ito sa mga famous festivals, gaya ng NADA, yung mga festival sa Japan, na kung saan malakas ang tunog ng Odaiko na nagbibigay ng intense atmosphere. Okay? So, basically, yung Odaiko is hindi lang instrument. Isa itong cultural symbol ng strength at celebration sa Japan. So, ito yung pinaka nangingibabaw talagang tunog. Kapag nakakita kayo ng festival o nakakapanood kayo ng festival sa Japan, ito yung pinakauna nyong maririnig, yung Odaiko. Okay, remembered po yan. Sige, next. Okay, next naman natin yung tinatawag natin Shuzumi. Yan, di ba? Sa pangalang babae. Okay, so by the way, nakikita nyo sa gilid, ito yung Shuzumi. Ayan. Now, so ano ba itong Shuzumi? Yung Shuzumi is a traditional Japanese drum na may dalawang uri. Okay, meron dalawang uri yan. Una dyan, is yung tinatawag nating ito, Kochuzumi. Okay? Or Kochuzumi or yung smaller one. At saka yung larger naman is yung Ochozumi. Yan naman yung malaki. Okay, so parehong ginagamit ito sa sa classical performance tulad ng note, saka kabuki theater. So kung saan yung tunog nila ay syempre hindi lang dagdag na drama at saka emotions about exina. Okay? So yung Kochuzumi, merong mas maliit at saka may mas mataas at sharper na tunog. Habang yung Ochozumi naman is merong malalim or resonant. Okay? So yun lang naman pinagkaiba nila, medyo mababa at saka mataas ang tunog nila. So yung paggamit ng dalawang Ochozumi sa performance is syempre nagpapakita din naman ng balance at saka precision ng Japanese music. Okay? So, in other words, yung Chuzumi, hindi lang to ordinaryong drum. Tandaan nyo, pag percussion, by the way, that is a drum. Okay. Saan ba yun? Okay, so hindi lang to basta drum na maririnig mo lang. Isa itong importanteng instrument na nag-uugnay sa music, sa teatro, at saka sa kultura ng Japan. So, kung meaning to say, sila nag-harmonize sa mga iba pang music. Okay, so, I hope that makes sense. Sige, next tayo. Okay, next, ito po ay tinatawag nating taiko. Hindi yan taiko. Okay, taiko. Also known pa rin as a big drum. Okay, pero, ayan. So, ang taiko kasi is also known as big drum. So, which is kilala rin sa mga powerful at energetic performance nito, no? Particular na dito yung Odaiko, yung pinakamalaki. Okay, largest taiko drum. Taiko naman, yung mga nasa baba. Malalaki pa rin to mukha lang maliliit sa picture, pero malalaki pa rin yan. Okay, so particular ang Odaiko, largest drum. Okay, so kung saan malakas yung tunog at saka dramatic ng movements ng players na nagdadala ng excitement. So technically halos wala tong pinagkaiba sa Odaiko. Pero sila yung isa pang subcategory ng Odaiko na yon, yung tinatawag nating taiko. Pero considered pa rin sila or pasok pa rin sila sa tinatawag nating big drum. Okay, so malalaki din po yan. Meron di siya naiiba doon sa Okay, so sa essence kasi ng taiko, yung taiko, ang performance nila ay hindi lang entertainment. Siyempre, it's a celebration of Japanese culture discipline. So, kagaya ng binanggit ko kanina. Okay? Sige, next tayo. Okay, shuri, daiko. Percussion pa rin tayo. So, shuri. Ayan, so shuri daiko. I hope tama yung mga pronunciation ko. No? Pwede nyo naman i-comment or i-message yan kung paano ba talaga siya pinopronounce. Okay, so sa shuri daiko naman, ito yung isang malaki at flat na Japanese drum na nakasabit sa wooden frame. Ang kinaibahan lang kasi nito sa nauna, sa daiko na nauna, ito kasi nakasabit. Yung isa nakapatong or nakalapag, parang ganon, di ba? So, karaniwan tong tinatambol gamit yung dalawang padded mallets. Okay? So, yung panghampas dyan, pag sinabi nating mallets. Yan. So, kilala ito sa malalim at resonant na tunog. Okay? So, madalas nito ginagamit sa traditional Japanese ceremonies at saka sa mga theatrical performance tulad ng gagaku, yung mga yon, no? So, yung unique setup kasi nito is para siyang nakabitin sa frame. Medyo kakaiba talaga siya. At malaki po yan. Hindi nyo kayang buhatin niya ng mag-isa. Okay? Kasi, nagbibigay daan nito para sa mas malakas at sustain na vibration. So, kaya yan nakahang. Para syempre pag hinampas, yung vibrations magiging free. So since mas malakas ang vibrations, mas malakas ang may puproduce itong tunog compare doon sa naunang drum na binanggit ko. Okay?
So, makikita din itong Churidaiko sa mga Buddhist temple. Ayan, sa loob niyan. Then, ano pa ba? Ayan. So, sa madaling salita lang po, yung Churidaiko kasi, hindi lang to ordinaryong drum. Isa itong instrumentong may malalim na koneksyon sa spiritual. Actually, halos kung mapapansin nyo, halos lahat ng instrument nila, talagang technically connected to the spiritual and cultural traditions ng Japan. Okay, sige, next. Okay, next naman natin is yung koto. Hindi po to kuto ha. Koto. So, string instrument na tayo. Yung koto naman is yung traditional Japanese instrument na merong 13 strings. At syempre, halos 2 meters ang haba nito. So, mahaba po yan. Ha? Hindi yan parang gitara lang na kaya mong hawakan mag-isa. So, syempre, gawa to sa kahoy. Okay? So, ginagamitan ito ng 3 finger picks. 3 po yan. Kung napanood nyo yung sa Kung Fu Hustle, yung parang hiniga niya yan, tapos in-string niya, may lumabas na mga zombie or stone, parang gano'n. Yun yung koto. Okay, I'm not sure kung, pero alam ko yun ang koto. Okay, so sa thumb, sa index, at saka sa middle finger, yan yung 3 daliri na kailangan mong gamitin para magamit mo tong koto. Okay, so kilala ito sa elegant at saka calming sound. So, syempre, kaya madalas siyang ginagamit sa mga classical pieces, tulad ng Rokudan. Hindi natin alam tong Rokudan, pero example ko na lang yung kanina kong binanggit na yung sa Kung Fu Hustle. Pinatunog mo na nila yun bago gamitin, di ba? Na pang-atake. Anyway, so, syempre, yung paglalagay ng mga picks at saka sa 3 daliri is nagbibigay din ng mga complex at mabilis sa plucking techniques. By the way, unlike sa gitara, mas mahirap po ito compare sa gitara. Okay, so in other words, once again, yung koto is hindi lang instrumento, mahalaga din po ito ng kanilang cultural music. Okay, sige, next. Ito na, yung tinatawag nating shamisen. So, ilan sa inyong nanonood ng One Piece? Ayan, so kung nanonood kayo, nasundan nyo ba sa may Wano Arc, yung opening song nila? Which is merong tumutugtog na babae doon, yung opening song. Ayan, so paki-comment nyo nga kung sino yung babae na tinutukoy ko na yun. Okay? So, sa shamisen kasi, shamisen is an iconic 3-string Japanese instrument na may long, fretless neck at drum. Pag sinabi nating fretless, alam niyo yung sa gitara, di ba? Sa string, sa ilalim nun, parang meron kayong mga makikitang guhit na nakapat vertical, patayo, yung palatandaan ninyo. Di ba? Pero ito, fretless, wala tong fret. Kung makikita nyo dyan sa picture, wala yung fret. Okay, wala yung parang guhit dito. Yan. Okay, so wala kayong makikitang fret na ganyan. So, traditionally kasi, yung body nito gawa sa kahoy at saka balat ng hayop. Okay, pero sa modern version, gumagamit na rin sila ng synthetic materials. So, combine na po yan. So, ginagamit ito sa iba't ibang genre tulad ng dramatic kabuki, theater, hanggang sa lively folk songs, pati na rin sa iba pang ano nila, no? Okay, so, dahil sa versatility nito at saka sa distinct nitong tunog, nagagawa nito sa pamamagitan ng malaking plectrum, yung sa may part niya yan, okay? So, nagpo-produce siya ng malakas pa ring tunog, okay? Then, yung kawalan ng frets naman, sa neck nito, is yung nagbibigay daan naman para sa mga player na makalikha ng smooth slides at microtones. Na syempre, nagdadagdag pa rin naman sa emotional depth ng music. Okay, so yan po si shamisen. Sige, next. Okay, biwa. Ayan, by the way, ito po yung biwa. Nasa gilid ninyo. Yan ang biwa. Okay, so yung biwa naman kasi isa pa rin Japanese music na merong maikling neck, kagaya nakikita nyo sa picture. Merong 5 strings at saka frets. Ayan, makikita nyo yung frets dyan. So, kilala ito bilang instrumento ng storyteller. So, ginagamit itong instrumento to kapag merong isang presentation na kailangan ng storytelling. Okay? Na kung saan yung tunog nito is actually kasi nag-a-accompany sa mga dramatic na pagkwento. Then, yung frets naman, bakit siya may frets? Kasi ito yung nagbibigay ng precise notes. Habang ang malaking plectrum or bachi naman is yung nagpo-produce ng sharp percussive sound na perfect para sa mga battle scenes at saka sa mga emotional moments. Okay, so yan po si biwa. Next. Okay, next naman natin yung tinatawag nating shakuhachi.
So, by the way, nandito na tayo sa aerophones, ha. Ayan, so yung shakuhachi naman, hirap ikasin, is a flute na mayroong 5 finger holes. 5 dapat yan. Okay? Hindi ko alam bakit 4 lang nandyan, pero I think 5 dapat yan. Okay, so 4 sa harap at yung isa nasa likod. Okay, kala ko mali eh. Ayan, so 4 sa harap, isa yung nasa likod. 'Di ba? So, syempre, kahit mukhang simple, mahirap itong tugtugin ng maayos dahil nangangailangan ito ng advanced breathing control. So, kung hindi mo kayang kontrolin ng iyong paghinga, hindi mo to magagamit basta-basta. Okay, syempre, at saka tamang, ang tawag ito, pagposisyon ng bibig. Yung tinatawag nito sa English, embouchure. Ewan ko kung tamang pronunciation ko. Okay, so, ginagamit ito noon ng mga Zen Buddhist, monks, bilang part ng kanilang meditation tools. Okay? Then, ayan. Ngayon naman, sa modernong panahon, ginagamit pa rin naman ito sa modern music. Showing how timeless ang appeal nito. So, sa madaling salita, yung shakuhachi ay hindi lang instrumento. Isa itong musical bridge connecting Japan's spiritual past sa creative present. Ayan. Shakuhachi. Okay, next naman natin is yung tinatawag nating nokan. Ayan. So, pag sinabi nating nokan, special bamboo flute po siya na ginagamit lang to wing or sa no theater. Okay? Bakit? Kasi isa siya sa pinakamahalagang traditional performance arts or instrument na ginagamit sa Japan. Unlike kasi sa other flutes, yung nokan is merong unique tuning or tune na nagbibigay ng haunting at dramatic na tunog. Which is, naging perfect siya sa pag-create ng emotional scenes. Okay, at saka syempre, tension para sa no place. Kaya siya, the best talagang gamitin para sa no. Okay? Then, yung pagtunog kasi nito, yung pagtugtog nito, ay syempre nangangailangan pa rin ng mastery. May practice po yan. Dahil kahit subtle yung changes sa blowing technique, makaka-apekto ito sa emotional scene na gustong ipahiwatig ng palabas. Okay, so hindi lang to basta-basta magagamit mo lang, kailangan may practice to. Okay, so essentially yung nokan, hindi lang instrument ito. So ginagamit din ito bilang part ng scene sa storytelling. Okay, ng isang kwento or buhay ng isang tao. So I think a part na yata nito yung biwa, kung di ako nagkakamali. Okay, sige, next. Hichiriki, aribangbang sa Laginto. Hindi. Ang hichiriki kasi is a Japanese wind instrument. Pare yan. Okay, meron tong double reed, parang oboe. Ewan ko kung oboe mabasa dyan. Okay, so pangunahing gamit dito sa gagaku at saka sa elegant at sa ancient court music ng Japan. So, wag mong ismalin yan kahit maliit lang yan, kasi kahit around 18 cm lang yan, malakas yan at saka penetrating ang tunog nito. So, hindi porke maliit yan, parang hindi mo na maririnig. No. Sobrang lakas pa rin yan. So, dahil sa sobrang lakas niya, mas madali siyang marinig sa isang ensemble kahit meron itong mga kasabay na strings at saka sa drums. Then, yung distinct sound dito, medyo nasal at intense yung pagbibigyan ng ceremonial feel sa gagaku performances. Then, at the same time, itinuturing dito ang isa sa pinakamahalagang instrument sa gagaku kasi it symbolizes the refinement at saka imperial traditions. Okay? So, yan po yung ating hichiriki. Sige, next. Nitawag naman nating sho. Hindi po yan shoe. Hindi yan sapatos. Okay? Sige, yung sho naman kasi, ito yung unique Japanese mouth organ na mini bamboo pipe. Ayan, makikita nyo dyan sa gilid. Ay, wait lang. Ito. Yan. So, mini bamboo pipe siya or organ na essential part pa rin ng gagaku or yung ancient imperial court music ng Japan. Okay? So, ang magical kasi sa show is yung meron siyang 17 bamboo pipes niya na nagpo-produce ng ethereal at saka sustained chords. Parang siya para siyang heavenly harmonies na nagbibigay ng celestial atmosphere sa performances. Alam mo yun, parang bumaba yung isang napakalaking angel or isang god or ano man yun, di ba? Parang ganon. Siya yung nagbibigay ng sound effects doon. Unlike kasi sa ibang other wind instrument, yung sho kasi, yung nagpo-provide ng harmonic foundation sa gagaku ensemble.
Okay? So, remember that. Yan po si sho. So, basically, yung sho kasi is hindi lang instrument. It's literally a sound of Japanese imperial elegance frozen in time. Sige, next. Ilan na tayo? Okay, last 3. Shinobu. Hindi ko alam kung shinobu or shinobu. Parang ano ko shinobu yan. So, shinobu naman is yung traditional bamboo flute. Okay? Na meron na tinutugtog ng side blown. Parang western flute. Okay? So, patagilid. Hindi siya yung parang straight. Diba? Yung ibang flute, pag ginamit mo, pag plinay mo, straight. Siya nakapatagilid. So, kilala siya sa matinis at malinaw nitong tunog. So, madalas mo itong marinig sa mga festival, sa mga theater performances, sa mga kabuki, ganon, religious ceremonies, at saka kung saan pang mga bright sounds na nagdadala ng mga energy at saka solemnity. Then, compared kasi sa shakuhachi or yung vertical flute, mas maliit at mas matinis or mataas ang pitch ng shinobu. Kaya naman, perfect siya para sa mga lively occasions. Okay? So, yan po si shinobu. Sige, next. I think last na to. Okay, Ryuteki. Ito yung pinaka gusto kong pakinggan, basahin yung lagi. Ryuteki. So, by the way, Ryuteki is kilala rin bilang isang dragon flute. Hindi yan dragon fruit, ha? Dragon flute. Okay? Hindi po yan pantawag ng dragon, ha? Okay? So, isa siyang magical Japanese bamboo flute na may malalim na symbolic meaning. So, yung pangalan ng Ryu, di ba? Ay, sabi ng Ryu kasi is dragon. And then, Teki is a flute. Kaya tinawag na Ryuteki. Anong ibig sabihin niyan? Yung Ryuteki kasi sumisimbolo sa mythical dragon na nagko-connect sa celestial realm. Okay? Then, sa earthly realm. Okay? Ewan ko kung ganun siya. Okay? So, sa Gagaku performances naman, yung melodic lines nito is parang dragon na umaakyat pa baba sa pagitan ng langit at lupa. Alam mo yon, yung paging dragon ba, si Kaido. parang ganun siya. Yung show kasi yung nagbibigay ng heavenly harmonies, habang ang Ryuteki naman is yung nagdadala ng earthly melodies, di ba? Ito yung perfect example kung paano ginagamit yung traditional Japanese music instrument, di ba? Para magkwento ng mga spiritual stories. Ngayon, so kumbaga kasi ang Ryuteki kasi hindi lang siya flute. Isa siyang musical bridge between worlds. Yan. So, literally at metaphorically. Okay? Sige, I think yun na yung last nating lecture or slide. Ayan! Okay, so thank you for watching. By the way, ang dami ninyong natutunan today ngayon about sa unique and beautiful music of Japan. From the calming sound of koto hanggang sa powerful rhythm ng taiko dance. So, ano siya? Truly, music is a window to a nation's soul. Okay? So, sana na-appreciate niyo yung kultura at saka sining ng Japan sa lesson natin today. Okay? So, don't forget lang po to like, comment, and share this video sa inyong mga kaklase or sa mga katrabaho ninyo. No, syempre, wag nyo rin kalimutang mag-subscribe para mas makarami pa tayong gawa ng mga content na ganito. So, by the way, kung ikaw ay isang estudyante ko, kasalukuyang estudyante ko ngayon, so, paki-comment lang po yun done kung napanood mo ito hanggang last ng video. Okay? So, by the way, so once again, this is Bright Mind. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Ulit-ulitin ko lang. Ayan. So, arigato gozaimasu. Thank you so much. Bye-bye.